China's top legislator Zhao Leji has met with the leader of the Democratic People's Republic of Korea, Kim Jong-un, in Pyongyang. North Korean leader Kim Jong-un has vowed to build long-lasting ties with China. Sinabi ni Kim Jong-un na inaasahan niya na ang North Korea ay magpapatuloy na paunlarin ang matibay nitong pakikipagkaibigan sa China. North Korea at China ay nagsanib puwersa dahil sa mga hakbang ng United States of America na patibayin ang alyansa sa NATO at sa mga karatig na bansa katulad ng Taiwan, Pilipinas at Japan. Ang China ay gumawa ng isang malaking hakbang para patatagin at palalimin ang ugnayan nito sa North Korea. Isang malaking hakbang ng China dahil nais niya na palawigin ang puwersa laban sa mga kaalyansa ng United States of America sa West Philippine Sea. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang pangunahing legislador ng China ay nagtagpo sa lider ng Hilagang Korea upang palalimin ang kanilang ugnayan. Ayon sa dayuhang media, nagkita ang pangunahing legislador ng China na si Zhao Leji at ang lider ng North Korea na si Kim Jong-un sa Pyongyang noong Sabado upang patatagin ang kanilang bilateral na ugnayan. Si Zhao ang unang mataas na opisyal ng China na bumisita sa Hilagang Korea mula na magsimula ang pandemya ng COVID-19 noong 2020. Sa kanilang pagpupulong, sinabi ni Kim kay Zhao na ang Pyongyang ay tapat na nakatuon sa pagpapatibay at pagsulong ng kanilang kooperatibang ugnayan sa Beijing. Nagsabi rin si Kim na sa taong ito, ang dalawang bansa ay magdiriwang ng ika-75 na anibersaryo ng pagtatatag ng kanilang diplomasya at magbubukas sila ng bagong kabanata para sa kanilang ugnayan. Bilang tugon, sinabi ni Zhao na patuloy na nagpapanatili ang China ng kanilang tradisyonal na pagkakaibigan sa Hilagang Korea at nagpapalakas ng kooperasyon sa kanilang kaalyado. Nagtungo si Zhao sa Pyongyang noong Huwebes para sa kanyang 3 araw na biyahe at layunin niyang dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng taon ng pakikipagkaibigan ng China-DPRK na ginanap noong Biyernes. At kung ating makikita mga kaibigan, talagang nagpapalakas ang North Korea at Beijing, lalong-lalo na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mas malapit nilang relasyon sa Russia. Silang tatlo ay sama-sama sa isang malaking kooperasyong militar. Sinabi ng Timog Korea noong Huwebes na ang biyahe ni Zhao sa Pyongyang ay maaaring magresulta sa ganap na pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Nakikita ng mga tagamasid ang posibilidad na si Kim Jong-un ay magbisita sa China sa huli ng taong ito para sa isang posibleng pagpupulong kay Pangulong Xi Jinping. Nagsimula ang Hilagang Korea na muling magpalitan ng komunikasyon sa China, ang kanilang matagal ng kaalyado at pinakamalaking ekonomikong tagapagkaloob sa limitadong paraan pagkatapos nilang buksan ng bahagya ang kanilang hangganan noong Agosto ng nakarang taon matapos ang mahigpit na pagsara dahil sa COVID-19. 1:16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Kaibigan, dinaig na ating Panginoong Diyos ang sanglibutan. Kaya sino man ang pinakamalakas dito ay wala na itong kwenta sapagkat nanalo na ang ating Panginoong Diyos. Kahit na magsama-sama pa ang lahat ng mga malalaking bansa ay wala itong lakas laban sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga naman, tayo ay magpasakop na sa ating Panginoong Diyos ngayon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat Panginoon sa araw na ito. Tulungan kaming ipasakop ang aming buong buhay sa inyo at tulungan kami na magkaroon ng kapayapaan sa aming pag-isip sa mga problema na aming nararanasan at gayon din sa mga suliranin na nakikita ng aming mga mata na nawa po'y magbigay ito ng babala sa amin na kung wala po kayo Panginoon ay hindi po namin makakayanan ang mga bagay na ito. Salamat Panginoon sa inyong pong presensya at salamat sa inyong pong pagmamahal. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.